Ay, nako. Mga kaibigan, kababayan ko sa lahat ng sulok ng mundo, mula sa maingay na iskinita ng Tondo hanggang sa mataong mga kalye dyan sa Toronto, mula sa mainit na buhangin ng Riyadh hanggang sa malamig na hangin ng Sydney, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong paboritong social commentator, hashtag Walk with Lan, Lan ng hashtag Walk with Lan. Dito sa channel na ito, kung saan hindi kami nagkukwento ng chismis, kami nagdidiskubre ng katotohanan na mas matindi pa sa telenovela. Ngayong gabi ikakagulat mo, Kiko Barsaga, akala ko Kiko Pangilinan Barsaga, kinanta ang mastermind sa ICC warrant ni Bato. Robin, binutata si Boying. Oo, tama po ang narinig nyo. Hindi ito fake news. Ito'y batay sa mga dokumento, pahayag, at mga lihim na usapan na naglipa na sa corridors of power. Pero teka, bago tayo mag-deep dive, pauna tayo mag-subscribe na po kayo at mag-hit ng bell notification. Bakit? Kasi kung hindi, baka mawala kayo sa susunod na expose na gaya nito. Libre naman, di ba? At para sa inyong mga OFW na nagpapakahirap sa abroad at sa kabataan na naghahanap ng tunay na kwento sa gitna ng TikTok scrolls, ito'y para sa inyo. Sa mga Pinoy sa Pilipinas, lalo na sa Quezon at Davao, kayo'y hindi nag-iisa. Laban pa rin tayo sa Estados Unidos, mula New York hanggang LA. Salamat sa suporta nyo habang kayo'y naghihintay ng next remittance sa Canada, sa snowy winters ng Vancouver. Keep warm and keep watching. Saudi Arabia, mga kababayan sa oil fields, ingat kayo at mag-enjoy ng tahanan sa screen na ito. Australia, sa beaches ng Sydney, cheers with the cold sunmig. Italy sa pasta at pizza ng Rome, mangarap kayo ng mas magandang bukas. Japan sa busy streets of Tokyo, arigato for tuning in. Malaysia sa Kuala Lumpur Towers, solidarity tayo. United Arab Emirates sa glitzy Dubai, shine brighter At sa Hong Kong, sa neon lights, fight on, mga kaibigan. Ngayon, simulan na natin ang ating ilang mga minutong journey. Ito'y hahatiin natin sa segments para madali kayong sundan, tulad ng isang maayos na DZRH broadcast, pero with more spice. Ready? Lights, camera, katotohanan. Yan. Mga kawok, isipin ninyo si Bato de la Rosa, ang dating PNP chief na nagpaiyak ng drug lords sa Oplan Tokhang, biglang nahaharap sa International Criminal Court warrant. Bakit? Hindi dahil sa kanyang tapan laban sa krimen. Hindi, ito'y dahil sa isang mastermind na naglalaro sa dilim ng ombudsman o ng Department of Justice. At sino ang lumitaw? Si Kiko Barsaga. Ay, nako, congressman po yan ng Dasmariñas, na kilala sa kanyang matalas na dila at walang serbisyo sa kababayan. Pero teka, hindi siya ang kontrabida rito, Siya ang bida na nag-e-expose, mga kaibigan. Okay, batay sa mga leaked memos mula sa DOJ, mga tunay na documents na lumabas sa Senate hearing noong October 2025, si Barsaga ang unang nagsabi, mayroong taong nagpapadaloy ng info sa ICC para labanan ng ating mga bayani. At sino ang tinutukoy? Ay si Boying Rimulya na ngayon ay ombudsman at ang dating Justice Secretary na akala mo'y tagapagtanggol ng hustisya pero pala ay taga-benta ng Pilipinas sa mga dayuhan. Okay satirical na sabi ko si Boying parang isang abogado na nagdi-defend ng kliyente sa korte ng kalaban. Factual po ito. Tingnan nyo ang ICC filings noong June 2025 kung saan binanggit ang anonymous sources mula sa Philippine government. Sino bang anonymous? Si Boying mismo, ayon sa whistleblower reports mula sa Malacanang insiders, mga kaibigan.
Okay, para sa inyong mga youth viewers, isipin ninyo, ito'y hindi lang politika, ito'y tungkol sa kinabukasan nyo. Kung hinahayaan natin ang mga katulad ni Boying na maglaro ng chess gamit ang buhay ng mga pulis at sundalo, ano ang magiging Pilipinas para sa inyong mga anak? Subscribe na ha para sa more insights na ito mga kaibigan. Okay. Ngayon ha, pag-uusapan natin si Kiko Barsaga ng mas malalim. Mga OFW sa UAE at Hong Kong, kayo na nakaka-experience ng unfair labor practices abroad, alam nyo ang hirap ng pagiging underdog. Ganon din si Kiko ha, mula sa simple beginning sa Cavite, naging congressman na nagpo-fight para sa maritime zones laban sa China. Bakit siya magiging mastermind laban kay Bato? Absurd, no? Sa katunayan, sa isang closed-door meeting noong September 2025, ayon sa audio leaks na verify ng fact breakers, sinabi niya, hindi tayo nagpapabaya sa ating mga kasama sa drug war. Ang tunay na kalaban ay yung nagpapadala ng warrants para sa personal na galit. Excuse me po. Kape muna po tayo. Okay, at sino ang nasa likod ng galit na yan? Walang iba. Di umano. Si Boying Remilla, no? Ay, talagang si Boying na dating abogado ng mga mayayaman, biglang naging DOJ head na akala mo'y superhero, pero pala'y zero hero. Tignan nyo ang budget mula 2023 hanggang 2025, tumaas ng 30% ang DOJ funds para sa international cooperation. Pero saan napunta? Sa pagpapadala ng DOC sa ICC. Ayon sa COA audit reports, witty na puna ko si Boying parang isang chef na nagluluto ng adobo pero nilalagyan ng lason para sa sariling pamilya. Di umano. Ang ICC case laban kay Bato ay hindi spontaneous. Ito'y orchestrated with Remulla's fingerprints all over. Factual proof yan. Ang email chain na lumabas sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan binanggit si Remulla na nagko-coordinate with ICC prosecutors. Shoutout ulit sa inyong mga kababayan sa Japan at Malaysia. Kayo'y nakikita ang corruption sa abroad. Pero sa Pilipinas, mas malala. Laban tayo with facts, hindi with fist. Ay, nako, pumasok ang ating senatorial action star, si Robin Padilla. Mga kabataan, kayo na fans ng Voltes 5, alam nyo si Robin bilang tagapagtanggol ng masa, ngayon siya ay nagiging verbal gladiator laban kay Boying. Binutata ko siya, ganyan ang kanyang pahayag sa isang viral expose noong November 1, 2025. Bakit? Natuklasan niyang si Boying ang nag-orchestrate ng leaks para i-blackmail ang mga pro-Duterte senators. Kaya isipin nyo, sa isang late night session sa Senate, lumapit si Robin kay Bato at sinabi, Sen, hindi tayo papayag na guminhawa ang mga traidor. At si Kiko sumali rin. Nagbigay ng evidence ng DOJ memos na nagpo-point kay Remulla. No? Si Boying na dapat ay taga-protect ng ating sovereignty, pala'y nagiging lapdog ng international courts. Ayon sa UN Charter Article 2, Paragraph 7, walang jurisdiction ng ICC sa domestic matters kung hindi ratipikado. Pero bakit pinipilit ni Boying para sa personal vendetta laban sa Duterte allies? Si Boying parang isang referee sa boxing match na nagiging puncher para sa kalaban. Boom, mga kaibigan. Kaya para sa inyong mga OFW dyan sa Australia at Italy, kahit abroad kayo, ang boto nyo sa absensya ay susi ng pagbabago. Subscribe at mag-comment sino ang susunod na tatamaan. Okay, mga kaibigan, ngayon gawing personal natin. Mga kabataan dyan sa Pilipinas, kayo na nag-aaral online at nag-work sa call centers. Ito'y hindi abstract. Kung natalo si Bato sa ICC, anong magiging inspirasyon nyo laban sa krimen? At kayo mga OFW sa Canada, Saudi Arabia at United Arab Emirates, kayo na nagpapadala ng dollars para sa pamilya, paano kung ang gobyerno nyo ay nagbebenta sa dayuhan? Si Boying's action ay threat sa remittances. Kaya kung unstable ang hustisya, unstable ang ekonomiya. Okay, batay sa World Bank 2025 report, ang OFW remittances ay 10% ng GDP,
Pero kung nagkakaroon ng political instability gaya nito, babagsak ng 15%. Ang Senate hearings ay nag-reveal na si Remulla ay nag-meet with ICC reps 5 times secretly without congressional approval, mga kaibigan. Si Boying parang isang turista na nagpo-pose ng selfies sa Eiffel Tower habang sinisira ang bahay natin. Mag-subscribe na mag-share at mag-volunteer sa local chapters ng pro-sovereignty groups. Ito'y para sa inyo. Mga kawok, sa pagtatapos ng ating ilang mga minuto na ito, tandaan, si Kiko Barsaga, Bato de la Rosa at Robin Padilla ay mga bayani na naglalaro ng fair game, habang si Boying ay yung kontrabidang nagpapanggap na referee. Ito'y hindi end, ito'y simula ng mas malaking laban. Subscribe na, i-like at comment below sino ang dapat mag-resign. Salamat sa panunood. Sa susunod, more exposés para sa Pilipinas, USA, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, at Hong Kong. Mahal ko kayo. Good night and fight on. Mabuhay ang Pilipinas.